ng pamagat ay si Pagong at si Matsing. At gusto ko ay makinig kayo ng mabuti upang may matutunan kayo sa kwentong ito. Ngayon ay sisimulan ko na ang pagbabasa. Si Pagong at si Matsing. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. "Halika, Matsing! Kainin natin ang pansit!" Nag-aayang sabi ni Pagong. "Naku, baka panis na yan," sabi ni Matsing. "Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para masiguro natin na walang lasa ng pagkain." Dagdag pa dito. "Hindi naman amoy pansit, Matsing, at saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning," sabi ni Pagong. "Kahit na, ako muna ang kakain," pagmamatigas ni Matsing. Walang nagawa ang kawawang Pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kang Pagong. "Pasensya ka na, kaibigan. Napasarap ang kain ko ng pansit kaya wala nang natira. Sa susunod ka na lang kumain," paliwanag ng tusong Matsing. Dahil sa likas na mabait at masensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. "Matsing, Matsing! Tignan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nakabunga ay makakain natin ito," masayang sabi ni Pagong. "Gusto ko rin ang saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin," sabi ni Matsing. "Pasensya ka na. Gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo, hatiin na lang natin." "Hatiin? Oh, sige. Pero sa akin ang itaas na bahagi. Yung parte ng mga dahon, ho?" Nakangising sabi ni Matsing. "Ha? Sa akin ang ibabang bahagi?" tanong ni Pagong. "Oo, wala akong panahon para mapagtubo ng mga dahon ng saging kaya akin na lang ang itaas na parte," sabi ni Matsing. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantala, si Matsing ay masayang umuwi, dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, diniligyan niya ito at nilalagyan ng mga pampataba ng lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ng isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa na makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inaalagaan ang tanim hanggang sa namunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing na makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. "Aba, nagkabunga ang tanim mo. Paano nangyari iyon? Ang aking tanim ay nalanta at natuyo," sabi ni Matsing. "Inalagaan ko kasi ito ng mabuti. Sabi ni Mangislaw Kalabaw, malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat," paliwanag ni Pagong. Kaya pala nalanta ang aking tanim," nagigigil na sambit ni Matsing. "Mukhang hinog na ang mga bunga nito. Halika, kunin natin," anyaya nito. "Gusto ko sana, kaya lang masyadong mataas ang mga bunga. Hindi ko kayang akyatin," sabi ni Pagong. "Kung gusto mo, ako na lang ang akyat. Ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta't bigyan mo lang ako ng kunti para sa aking merienda," sabi ni Matsing. Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit, nang makarating na si
Matsing sa taas ng puno. Kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kapagong. Akin na lahat ito, Pagong. Gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Ha 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 ha. Tuwang-tuwa sabi ni Matsing. Nanatili sa itaas ng puno si Matsing at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matsing. Habang natutulog ito, naglalagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Matsing, ay nakita niya ang mga tinik kaya't humingi ito ng tulong kang Pagong. Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na yan. Malapit ang gumiling at mukhang uulan ng malakas. Pagmamakaawa ni Matsing. Ayoko! Napakasalbahis mo! Lagi mo na lang ako inisahan. Aalis muna ako. Mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umulan. Sabi ni Pagong. Sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning. Makalipas ng ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing, kundi bumaba sa puno ng saging. Aroy! Aroy! Natutusok ako sa mga tinig! Aroy! Aroy! Daing ng tusong Matsing. Humanda ka bukas, Pagong. Gaganti ako sa ginawa mo sa akin. Bulong nito sa sarili. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinahanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy, Pagong! Humunda ka ngayon! Galit na sabi ni Matsing sabay huli sa Pagong. Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong ni Pagong. Tatatarin kita ng pinong-pino, sabi ni Matsing. Nag-iisip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matsing. Oo, sige, tatarin mo ako ng pinong-pino at maputil-putilin ng sa gayon. Ako ay dadami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kong pinong-pino. Ha ha ha! Sabi ni Pagong. Nag-isip ng malalim si Matsing. Susunugin na lang kita hanggang sa maging ubo ko, sabi ni Matsing. Hindi ka nag-iisip, Matsing? Hindi kami tinatabla ng apoy. Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang pamana dito. Pagyayabang ni Pagong. Nag-isip na naman ng malalim si Matsing. Hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tignan natin kung saan ang tapang mo. Itatapon kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka. Sabi ni Matsing. Lihim na natuwa si Pagong, nagpapanggap itong takot sa dalampasigan. Naku! Huwag mo akong itatapon sa dalampasigan! Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang mo na. Pagmamakawa ni Pagong. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihanan niya si Pagong. Tudulakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Naisahan kita, Matsing! Hindi mo ba alam na gusto ko lumangoy sa dalampasigan at mababad sa tubig? Salamat, kaibigan! Natutuwa, sabi ni Pagong. Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkita ni Pagong. At dito nagtatapos ang ating kwento.
bata, may natutunan ba kayo sa kwentong ito? Oo, tama. Ang kwentong ito ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagiging tapat at ang masamang epekto ng pandaraya. Nagreresulta sa pagkakaroon ng karma, kagaya ni Matsing. Sabi nga nila, hindi talino lang masusukat ang pagiging panalo. Mas mahalaga ang kabutihan, pasensya at pagiging patas. At saka, mas mabuti ng mabuting asal kaysa talino na ginagamit sa masama. Ngayon, dito nagtatapos ang ating kwento.